Ang oras, 1:02 in the afternoon. Oh, masayang afternoon ho to all our wonderful and faithful listeners sa DZRH dito sa Pilipinas at alam niyo ba ang DZRH na naririnig at umaabot sa buong mundo. There are many texters na nagte-text sa akin from different parts of the world. Kaya sabi ko, wow! And I just realized kasi matagal ko na naririnig yung jingle ng DZRH. Palagi sinasabi, kauna-unahang radyo. Okay. So, antindi kauna-unahang radyo. And I am so blessed na ang kauna-unahang kong experience sa radyo ay sa DZRH, sa kauna-unahang radyo. Oo nga, Ngayon ko lang na-realize yun. Ito po si Miss Malu Cervantes. Sabi ho ni Morley, Madam. Medyo ninenervous ho ako sa Madam. Miss na lang ho. Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, dito sa ating programang Mag-usap Tayo, Miss Malu. So, nagugulat na ho ako pa ako tinatawag ng Tita Malu kasi ang tawag ko talaga sa akin ay Miss Malu. Pero whatever is gonna be, comfortable with you, okay lang. So, dito po sa Mag-usap Tayo, Miss Malu, habang kayo ay, nagre-relax dyan, pagkatapos yung pakinggan, 1 hour of showbiz talk kay Morley. Hay nako talaga si Morley, nakakaaliw yan. On the way here, ang radyo sa aming sasakyan ay sabi ko, si Morning na kasi alam ako sa kanya, very light, kaya sabi ko nga mabuti na lang before me si Morley kasi wala akong magagawa na ang ating tatalakayin ay mga life issues, yung mga matitinding life issues, so medyo seryoso tayo dito, kaya nga ho, nakapag-relax na kayo, hopefully nakakain na kayo at ngayon mag-relax kayo dyan. I just really wish na malamig ang inyong mga kwarto dahil sobra ang init ngayon. And from 1 to 2 p.m. dito sa Mag-usap Tayo, Miss Malu, let's learn from the problems texted by our listeners. Kasi alam ko naman na universal ito, yung pag-aaway ng mag-asawa, yung mga heartbroken ng heartbrokenness ng mga mag-sweethearts, yung nahihirapan maghanap ng trabaho, nahihirapan magdisiplina ng mga anak. These are all universal problems, but of course these are also unique to the people na nakaka-experience nito, Okay, so text na kayo ang inyong mga questions, ang inyong mga comments, ang inyong mga hinanaing, dito sa 0919-873-1921. So, ulitin ko tagal ko na sinasabi itong numero ko, hindi ko pa mamemorya. Ano ba yan? 0919-873-1921. Okay. Lahat ho ng text niyo, I'm sure, sabi nga nung isa nag-text sa akin, Miss Malu, believe naman ako sa inyo. Talaga pa lang talaga sinasagot yung miski na alauna ng umaga. Kasi pag gising po ako, sinasagot ko na yun. Of course, expected na bubuksan nila yun kinabukasan. Pero nagulat ako ito, siguro hindi siya makatulog. Sabi niya, ay, totoo pala yung sinasabi niyo, Miss Malu, miski anong oras sinasagot niyo ang mga texts namin. So, either I will answer it directly after the show or within the week po, basta sinasabi ko lang po, hindi ora mismo, Okay. Now, kung gusto niyo naman ho talagang mag-post, dito ho sa Facebook fan page ko, Mag-usap Tayo, Miss Malu. I-click mo yung like, tapos i-post nyo, madami na ho akong sinagot doon. Kaya yung mga tao na gusto pumasok doon, kung pareho kayo ng problema, tignan nyo na ho doon yung aking mga sagot, baka makapulot na ho kayo doon. And then, of course, you can watch us on live streaming. Okay, sa www.dzrh.com.philippines, nandun ho ang ating mga links. And of course, we are on RHTV. A lot of, dati ho, nag-uumpisa ako dito, pag naka-receive ako ng text, Miss Malu, nakita ko kayo, you are beautiful in pink. Sabi ko, kasi pala RHTV nga pala, I always forget that, okay. So, ang featured case ho natin of the week, ito yung mga letters from you.
okay, na ini-email nyo sa akin sa mag-usap tayo missmalu@yahoo.com o isinusulat nyo dito, care of DCRH. Ito ho yung mahabang kompletong detalye ng inyo, hindi lang ho text, na gusto nyo hong pag-aralan ko at ibigay sa inyo ang dapat gawin. So medyo marami ho itong mga detalye na kinakailangan kasi hindi ko mapapag-aralan kapag isang linya lang ho, like, Miss Malu, malaki ang problema sa asawa ko, tulungan niyo ho ako. Ano ba yung problema mo? So yung ganon, no? Okay. So today we have a very interesting featured case ng isang mag-asawa. Okay? Marami ang makaka-relate dito. So, wait for it, ha? Ito yung ating last portion. Now, easy listening. Sabi nga nila, sabi nung kanta ni Morley, it's a beautiful Sunday. I agree, it's always a beautiful Sunday, no? It's easy listening, it's relaxing while you listen to us, no? Now, meron lang po akong gustong sabihin na 3 bagay, ha? Kasi para po makatulong sa ating lahat. Kung magre-report po kayo ng krimen, okay, wag niyo po sa akin i-report kasi wala po ako maitutulong sa inyo. So, ang sabi po sa akin ni Henry Uri, yung ating supervising producer, at saka meron ho din siyang slot dito. Sabi niya, ganito, kung talagang may krimen, i-text niyo sa cellphone niyo. I-text niyo yung krimen. Kung wari, DZRH, dito kami sa Tondo, may binaril, patay, yung ganun yan. So, tapos isi-send nyo sa 2600. Kasi diretso po yan daw pala dito sa kanilang news department. So, makakagawa na sila ng paraan, makakapagpapunta na siya dyan ng reporter. Kung sa akin ho, anong gagawin ko ho dyan? I wanted to help you but I can't, no? So, ganun ho, text nyo, re-report nyo, pagkatapos 2600, yun ho, ang sabi niya. Pangalawa ho, okay, maraming text sa akin, Miss Malu, pwede bang bigay niyo sa akin ang cellphone ni Lakay Deo Macalma, ni Pangga Ruth Abaw, ngayon ang latest ay si Morley. Sabi ko, hindi namin alam ang aming mga personal numbers, saka hindi ho pwede yan. Yan ang tinatawag namin respeto sa bawat isa. Okay? So, kung ano yung text na sinabi nila, number na sinabi nila, doon ho nyo na lang sila iti-text. Ha? So, pasensya na po kayo. Hindi ko kayo matutulungan dyan. Ako po ay life coach. Okay? At saka kami ho dito may mga personal lives. Kaya pasensya na po kayo. Okay. At yung pangatlo ho, okay, wag niyo sa akin bibigyan telepono. Etong telepono ng kirida ng asawa ko. Pwede ho bang kausapin niyo siya at sabihin niya, tantanan niya yung asawa ko? Ay nako, hindi ko pwedeng gawin yan dahil pakikialam na po yan. Ang sinasagot ko lang po ay ang mga tao humihingi ng tulong sa akin sa kanilang buhay, life issues. Tandaan niyo ho, hindi ho ako reporter. Ako ho ay life coach. At hindi ko pwedeng tawagan na ang inyong mga asawa kasi hindi daw nakikinig sa kanila, binibigay sa akin ng mga numero, ako na daw kaya ang mag-sermon. Naku po, hindi ko ho pwedeng gawin yan. Number 1, labag ho yan sa oath ng mga life coaches na nakikialam sa buhay na hindi naman siya pinapasok. We cannot go to a life na we're not being invited. So, pasensya na po kayo, ha? Okay. At yung kahuli-hulihan, okay, hindi po ako telco. Bibigay sa akin ng mga telepono. Pakitrace ho nga. Pakitrace ho yung mga telephone numbers nito. Sino ho ba mga nagme-may-ari nito? Ay, hindi ko ho magagawa yun dahil wala ho akong kapasidad to be able to do that. Okay, matagal na ho ito. Kaya lang kailangan ko hong sabihin Kasi baka inaasahan ninyo, pag tinext nyo sa akin ito, magagawa ko, matutulungan ko kayo. May limitasyon lang ho ang pagtulong ko, no? Okay. Well. Okay, kaya salamat doon sa mga tao na walang sawang nagte-text sa akin at ini-encourage ako sa kanilang magandang mga feedback na nakakatulong daw sa kanilang buhay. Katulad nito, ito kompleto pa yung pangalan niya. Natutuwa ako. Mrs. Linda Diaz, 69 years old siya. Pati edad niya, inilagay niya. Sabi niya, Miss Malu, maraming salamat po kasi natututo ako. Ang galing mo talaga. I really enjoy listening to your advice. Well,
Linda. Okay, thank you very much, for being so straight, so honest, and giving us the details of your life. Ay, ibig sabihin, okay lang sa kanya na sabihin 69 years old siya. Siguro maganda at mukhang bata si Linda, no? Okay. Now, there's this wife. I know her name, but I'm not gonna tell you kasi nag-usap kami na talagang very confidential na pinag-usapan namin. Good morning, Miss Malu. Thank you po kasi kayo ang naging instrument ni God para ma-save yung family ko. Alam mo, naiyak ako dito. It's really wonderful to be an instrument of God to save marriages and save families. Nagkaroon ko sila ng problema na mag-asawa, tapos meron siyang gustong gawin. Ito kung sinabi ko, kikita nyo siguro naka 100 texts, balik-balik kami. Okay? Isa pa ho kasi hindi ako sumasagot ng phone calls. Alright? Hindi po ako sumasagot ng phone calls. Miski na kailangan 100 texts gagawin ko. Okay? Now, sabi ho ni Beth, ito talaga, medyo matagal-tagal ang iyak ko dito. Sabi ni Beth, ang haba pero, allow me, okay? So, thank you so much, Miss Malu, for the enlightening words. Ano daw, napakabuti ninyong tao kahit din ninyo po ako kakilala. Sabi, ay parang kilala ko na po kayo. Sabi niya, dahil sa di mong maramot na advices at walang sawang advices. Ito ba ho, another case na pabalik-balik kami. Thank you so much for the time, Miss Malu. Somehow, himasan po ako with your help. Sorry po kung makulit ako. Naiyak po ako sa iyo, Miss Malu. Wanna give you a big hug, sabi niya. Parang isang mother po ang kausap ko. Well, I had 3 kids, so talagang mother ako. Wala po kasi akong mother na matatakbuhan. She left when I was 5 years old. Oh, that's really, kaya ako doon naiyak. Iniwanan siya when she was 5 years old. And grew with my lola. Pero patay na rin siya. Maraming salamat po. So, ang nangyari dito is nagkaroon siya talaga ng matinding problema sa marriage niya that affected her family and her kids. And nakita ko doon sa texts niya, talaga hindi ko siya talaga tinantanan hanggang, feeling ko na himas-himasan siya. Okay, and then this is what she wrote me. And gabi ko to na-receive. Kaya yung gabing yon, I said, Lord, thank you very much that ino-honor mo ang aking advokasya at ang aking ministry sa radyo. Thank you very much, Beth. Okay. Ito, walang sinabi. Sabi lang niya, Miss Malu, keep on inspiring people through the quality of your life. Sabi niya, always stay as a blessing to others and God will bless you. I believe that, will bless you more than what you deserve. Good morning. We have a good God. Yes, I know we have a very good God. Sabi ni Christy Aurelia buong pangalan. Christy Aurelia, Quezon Province. Ngayon lang po ako nakakinig ng programa mo. Maganda po and interesting. Okay, thank you, Christy. Sabi ni Jane of Masbate. Alam mo, maraming Jane ang tumatawag. At least ito si Jane of Masbate. Kasi meron akong avid texter si Jane ng Ilocos. Sa Jane of Masbate siya. Ang gaganda po ng mga topics and mga advice mo, Miss Malu. God bless po. Okay? And this is Miss E. Yan. Si Miss E. Ako si Miss Malu. Siya si Miss E of Pangasinan. Sabi, I'm happy about your topic. Okay, I think she meant yung success topics natin. Remember yung nakaraan natin. To tell you honestly, ma'am, I envy you because you have your own company at the age of 28. Okay, me, I'm 35, but still unstable about many things. I'm still thinking what business to put up, and can I still find my future husband? Oh, okay. Thank you, ma'am, for always inspiring me to be better always.
Kasi yung ito, okay, nag-usap ho kami at nasabi ko sa kanya na at age 28, I put up my own consulting company. Alam niyo naman, yung ngayon lang na nag-tune in at ngayon lang first time yung narinig itong programa, pero yung datihan ng listeners, alam nila na talaga ho ako ay corporate consultant. I'm a training and development and change management consultant for companies. Itong pagla-life coaching ko ho ay parallel career ko ho ito. So, nasabi ko kay Miss E, okay, in one of those texts na, you know, at age 28, I put up my own company and, you know, because that has always been my dream. So, sabi nga niya, excuse me, na, okay,